Ako po yung binigyan ng pagkakataon na mag-aral sa inyong harapan sapagkat yung si Teacher Darren po ay nandito po sila sa kanilang, kaya malilate po siya ngayon. At nagaman po, buti pa rin yung Panginoon at binigyan po ako ng opportunity na mga pangaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay tumayong lahat. Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin ay patungkol po sa sulat ni Santiago sa English po James. So, kunahin natin mga Bible sa James chapter 1, verse 2 hanggang 12. James chapter 1, verse 2 hanggang 12 po. Pag nakita na po sa Amen. Salitan po natin basahin sa verse 12 po. Sabay-sabay po tayo. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. But let us ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. But the rich in he is made low, because as though the flower of the grass he shall pass away. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried. Sabay-sabay po pala, verse 12, ready. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let's pray. Maraming Diyos na salamat po Lord sa pagkabasa po ng salita na ipagmata. Sa amin mo po sa isipan na mapagod namin Panginoon sa kung may isya na before alis ko na hindi po namin kaglayan ng mga pagpapalis po. Kung ang sa mga sa Panginoon sa amin sa ito paligtas. Amen. Amen po. Maraming salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. At ngayong tanghali po, pag-uusapan natin about sa turning trials into triumphs. Ginagawang tagumpay yung mga pagsubok. Okay, minsan yung mga pagsubok na dahil sa buhay natin, ayan yung magiging tagumpay natin para malagpasan po natin. At alam natin na makakatulong sa atin, wala nila kundi yung Panginoon. At alam niyo po ba kung sino si James? Kung magbasa natin sa verse 1, ang sabi po dyan ay si James po ay James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad their kingdom. Maraming mga James sa Bible. Maraming mga tinutukoy sa Biblia kung sino ba si James. At meron din sa Bible na sinasabi, si James, merong James sa Bible, the son of Zebedee. Okay, the brother of John. And meron din James, the son of Alphaeus. But, who is the writer of sino ba yung writer nito? Yung James. Walang iba, yung brother po na ating Panginoon Jesus. Siya po yung nagsulat nito. James wrote to Jews living outside the land of Palestine. Yung po yung ginawa ni James, yung sinulat nito. James sent his letter to Christian Jews. Sa mga Jews po. Sinulat itong book of James, sinulat sa mga Jews. Pero, pwede rin natin i-apply sa ating pamumuhay Christian. 19 times he addressed them as brethren, indicating not only brothers in the flesh, fellow Jews,
but also brother in the Lord. Yun. We need to say, in brother in the Lord. Minsan, binabanggit dito ni James, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag pinasa niyo yung book of James, nakikita yung my beloved, my brethren, di ba? It's talking about the ordinary believer. Ayun po yung inaanan ng James. Kaya minsan, may mga sulat sa Bible na dapat iniintindi natin para ba kayo po din sinasabi. Ayun kasi minsan yung hermeneutics pinag-aaralan niya. Yung pagka, ano ibig sabihin nito? Yung mga word na mamaya, yung temptation, iba yung pagkakagamit na ibig sabihin. Pero sa ibang mga books, sa Old Testament, kaya may Abraham, ayun po, ang iba po yung temptation na ginamit. Iba po Dito naman yung temptation na tinutukoy dito, it's about tribulation. Mamaya pag-aaralan natin. But, balikan po natin, ang title po ng ating pag-aaralan is about turning trials into trials. Ginagawang tagumpay ang mga pagsubok. Minsan, di ba? Akala natin, yung pagsubok sa atin, alam mo yun, lubog na tayo. Pero hindi nyo ba alam, minsan, doon ka natututok sa mga pagkakamali. No, minsan, yung mga pagkakamali natin, tayo, ay yung nagiging message sa atin. Yung mga nag-correct sa atin na tinatama yung mga pagkakamali natin, hindi mo alam, nakakatulong sa iyo. Pero minsan, yung ginagawa natin is tinatapoy natin yung mga ganong aspeto ng pamamalakad sa buhay natin. Sa aklat po na ito, may mga taong ginawang tagumpay ang pagkatalo at naging matagumpay ang pagsubok sa halip na maging biktima sila ay naging panalo. Diba? Sa halip na sila ay, dito sa book na to, pinapakita na sa halip na, alam mo yung madown sila sa problema na yun. Pero, tinlame nila yun para magkaroon sila ng tinatawag na victory. Okay? Diba, minsan, umakata tayo ng 180. Anong yun? Anong title yun? 180. Victory in Jesus. We have victory in Jesus, pero hindi natin minsan talaga nabibigyan ng halaga yung kantang yun. Minsan hindi talaga natin nabibigyan. But, dito po, hamunin tayo mamaya ni Apostle James. Ano yung mga gagawin natin pag tayo ay nasa loob ng trials? Pag tayo ay nasa loob ng tinatawag natin ng pagsubok. Kasi minsan, iba lang yung mga unbeliever. Anong ginagawa nila yung time trials? Hindi mo sila, kung naglalakwatsa sila, pumunta sila sa ibang lugar ng gagala, baka tutuwasin ka, may gano'n na tayo magala eh. Yung Sunday, pero, amen. Kasi nandito kayo ngayon na nakikinig na salita ng Diyos. At dito po, sinasabi din po sa atin ni James na maaari tayo magkaroon ng karanasan ngayon, ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Ano man ang pagsubok natin na pinagdadaanan, maaari sa paligid natin, di ba? Nasa tabi natin, nasa labas, mamaya, di ba? Mga disgrasya, mga pagsubok. Sa James 1-12, for the temptation on the inside, nag-aaralan natin mga temptation sa loob, through, and the outside. Through faith in Christ, we can experience victory. Yun. Nalimuwa sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, kaya naman sabi ko kanina, we have victory in Jesus. Nagkaroon tayo ng tinatawag na kapagumpayan dahil sa Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi ko kanina diba sa ating Sunday School, kung naalala niyo, kung hindi namatay si Kristo, ano kayang kalagayan natin ngayon? Anong kalagayan natin ngayon? Para siguro tayo mga Old Testament pa din, na nag-aalay ng hayop. Diba? Ganun yung magiging sitwasyon natin. Kasi ganun pa yung unang nangyayari. Kasi nga, nag-offer sila to cover, diba? To cover para mag-cover yung sea. Kaya by the grace of God, hindi na tayo nag-gano'n. Paano kaya Preacher Lamil, di ba? Kung ang nangyari is wala si Jesus Christ. Mag-o-offer tayo ngayon ng mga hayop. Mahirap na ngayon maghanap ng malinis na hayop, tama? Bakit? Bakit mahirap na? Puro na kaibigan
Puro chemical, puro na mga ano, puro batik na ng dumi. Kaya mahirap na. Kaya ang Diyos, gumawa siya ng paraan. Si Jesus Christ. Yung pinaka matinding binigay sa atin ng Panginoon. Talaga yung sakripisyo ng Panginoon. Pinuha na. Pero niyo po, dati cover lang. Nung si Jesus Christ, pinako siya sa krus ng Kalbaryo, hindi lang na-over. Cleanse. Nilinis niya. Yung ating mga kasalanan. Ganon. Ganon katindi yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi pwede naman gawin ng Panginoon eh. Mga ganito, ano lang sa sarili ko lang itong opinion. Pwede naman gawin ng Panginoon, ano na lang eh. Cover pa din, pero may nangyari sa Panginoon sa gusto. Pwedeng ganun eh, pero hindi eh. Iba yung biyaya ng Diyos eh. Ang ginawa ng Panginoon, to cleanse. Kaya yun, kaya kanina, pinag-aralan natin is about the righteous, diba? In the sight of God, we are the righteous. Naging righteous na tayo. Pero, kailangan mo yung i-maintain. Doon na mangyayari yung tinatawag natin na work your own salvation. Ayun po yun. Kaya kanina, ang ganda rin yung preaching, Teacher Rock. Kung saan po ay pinag-aralan natin is about attitude. Diba? Pinanggit na naman yung sanctification. Kaya dito mga kapatid, ipakita natin, through faith in Christ, we can experience victory. Mamaya tuturuan tayo ni James kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. At may 4 na bagay tayo na pag-aaralan ngayong umaga. Ngayong tanghali. The result of this victory is spiritual maturity. Yun. Pag may mga pagsubok tayo sa buhay, alam niyo po ba? Isa yan, bukod sa natututo ka na, nagmamature ka pa. Diba? Ayun yung tinuturo niya po ni James sa atin. Na kung saan, kung ikaw ay the result of this victory is spiritual maturity. Magkakaroon ka ng mature na pamumuhay. Ganun. Ganun ang gagawin ng tulong ng Diyos sa atin. If we are going to turn trials into triumphs, kung tayo ay ginagawang tagumpay ang mga pagsubok, we must obey for imperatives. Sabihin yung kinakailangan talaga. At ito po yung mga points natin, yung count, mababasa na si James 1:2, know, and let, and ask. Mamaya mababasa natin yung pababa. Saan tuturuan tayo ni James na kung ano ba yung dapat natin gawin in the times of trials. Pag tayo ay nasa pagsubok. Tuturo din sa atin a joyful attitude, an understanding mind, a surrender mind, and a heart that wants to believe. The number 1 na makikita natin dito is yung sa verse 2, mababasa natin dyan, my brethren, count. Ayun po yung una, count. Ano po bang ibig sabihin nun? Meaning to say, a joyful attitude, na magkaroon tayo ng tinatawag na pag-iisip, yung pagpapahalaga. Baga, pag may dumating ng mga trial sa buhay natin, huwag mo inipan sa tabi lang. Ipag-pray mo sa Panginoon. Panginoon, how to overcome? Paano mo ito ma-overcome? Diba? Alam niyo po, kahit, ayun mga Kristiyano kahit yung mga pagsubok yun, nangangitiyan, kahit yung mga pastor. Kaya minsan, yung mga problema natin, pag tinignan mo yung ibang tao, mas problemado pa sila. Mas marami pala silang pagsubok. Pero pag nakikita mo sila, nakangiti pa sila. Nakasmile pa. Diba lalo yung mga pastor? Kala mo, pag-ngiti lang yun. Pero, may mga problema din yan. Yung mga Bible student, mga patawa-tawa lang yan, pakanta-kanta lang yan. Pero may mga problema din yan. Because, tinuturuan tayo ni James na kailangan natin i-count a joyful attitude. Pag sinabing count, sa Greek word, hegomai, meaning to say, ariin mo. Talagang yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, gawin mong lesson. Huwag mo yun ipansasabi mo lang.
Babaliwalain mo lang. Tapos ngayon, nagugulat ka. At least, pag dumating yung ganong pagsubok sa'yo, alam mo na. Oh, pambira, alam ko na itong problema na to. Kaya ko na ito nagpasan. Pag may dumating pa na mas malaki, kaya na to. By the grace of God, malalagpasan ako. Diba? Kaso nga, pag hindi ka naman devoted sa Panginoon, madali ka din matatalo. Nonsense din. Kaya magkaroon tayo ng a joyful attitude. James 1:2. God tells us to expect trials. It is not if we fall into diverse temptation. Pag sinabi po natin temptation dito sa verse 2, count it all joy. Ayun, magkaroon tayo ng kagalakan. Ninyo buong kagalakan. Kung kayo ay mga bubulog. Di ba ang hirap nun? Mahirap yun eh. Nahihirapan ka na nga. May problema ka na. Ang tinuturo pa sa atin ni James, magkaroon ka ng joy. Magkaroon ka ng kagalakan. Pinuwi mo. Parang sa madaling sabi, di ba? Tawanan yung problema. Pero, si James, tinuturo niya sa atin, it's all joy. Magkaroon ka ng kagalakan when we fall into that diverse temptation. Ang diverse po dito is, yung temptation po na tinutukoy dito is yung testing. Okay, tinetest ka. Tinetest ka ng Panginoon kung hanggang saan ka ba. Kasi minsan, pag may dumating na pagsubok sa atin, Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. Lord, nahihirapan na ako, pwedeng iba naman yung pagawa mo. Alam niyo mga kapatid, maganda rin na pinagpipray din natin na, Lord, test mo naman yung faith ko. Yun, doon mo makikita kung paano kumilos ang Panginoon sa'yo. Oh, di ba, Brother Ters, try mo mag-pray sa Panginoon na, Lord, test mo yung faith ko. Sige, kinabukasan, ngayon na, magsisimula na yan. I-test nyo yung faith mo. Pero alam nyo mga kapatid, si James, tinuturo niya nga, na yung mga pagtitest sa'yo ng Panginoon, doon ka magmamature. Doon ka matututo. Kaya pag may mga dumating na ganong trials, ang sabi niya, joyful attitude, magkaroon tayo ng kagalakan. Pagka may mga ganong problema. Namumroblema ka ngayon sa thesis, namumroblema ka ngayon sa assignment mo, kung anong gagawin mo, namumroblema ka ngayon sa internet, anong gagawin mo? Diba? Kaya yun, mga kapatid, but when we fall into diverse temptation, is testing. Tinetesting po tayo. Tinetest tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung pananampalataya. Gaya ni James, gaya ni Abraham na finish yung faith niya. It's the same. Nung doon po nung in-offer niya po yung kanyang anak, si Abraham. Ito po, isa test. Biruin mo, ikaw ba naman, papatayin mo yung anak mo? Isa-isa mo nang ang anak, papatayin mo pa. Parang manghirap naman yun. Ayun po, may mga dadating talaga na pagsubok sa atin. Bakit? Bakit kaya may mga dumadating na pagsubok sa atin? Bakit? Kasi tao lang tayo. Tao tayo na may mga pagsubok talaga tayo ng pagkadaanan. Pagising mo pa lang, pagsubok mo yun eh. Diba? Pagsubok ka agad. Anong gagawin mo? Anong kakainin mo? Pagsubok mo yan. Anong lulutuin mo? Magbabasa ba ako ng Bible? Ang dami. Ang dami nangyayari sa umaga. Sa tanghali pa. Paano kakainin mo ulit? Mga ano yan eh. Mga common na mga pagsubok. Pero, dito po, may mga dadating talaga na pagsubok sa atin dahil tao lang po talaga tayo. Some trials come simply because we are human. Dahil tayo tao. Nakakaramdam tayo ng sickness, ng sakit. Diba? Ayan, isa yan sa mga, pag ikaw po may sakit ka, diba, di ka makatayo, nilalagnat ka, sobrang nalalantrang kaso mo. Ano ang ginagawa mo? Kapag ikaw ay masaya ka ba? No?
Sabi pa ni James, maging masaya ka kung may sickness ka. Kasi baka lesson yan sa'yo. Alam niyo, minsan po sa mga ganung pagkakataon, may mga nagkakasakit. May mga testimony na po na ganyan. Nang nagkasakit sila, nabasa nila yung Bible, nabasa nila yung Bible. Tapos doon nila parang nakikita yung, bakit ba nangyari sa akin? Minsan alam mo yung pag may nangyayari sa yung hindi maganda, mapapa-question ka sa isip mo eh. May kasalanan yata akong ginawa. Parang, pinalo yata ako. Parang, hindi yata ako nagbasa ng Bible eh. Hindi yata ako nag-devotion. At hindi lang po yung sickness na mga pinagdadaanan natin. Accidents, yan talaga. Napakarami ng aksidente, ano po. Lalo yung mga, sa mga motor, marami na na-aksidente. May mga iba naman, yung mga ibang rider, hold up. Mga iba-ibang klaseng aksidente. Yung aksidente, hindi natin yan hawak. Mangyayari yan sa atin. Pero, ano yung gagawin natin pag tayo sa na-aksidente? Siyempre, magkaroon tayo ng tinatawag pa rin na isipin pa din natin, bakit nangyari sa akin to? Bakit ba nangyari yung mga ganitong bagay? At hindi lang yun, disappointment, yung pagkabigo, even tragedy. Other trials comes because we are Christian. Satan fights us and the world. Ayan yung talagang kalaban natin. At hindi lang yan. The great enemy natin, walang iba kundi sino? Sarili mo. Ikaw mismo ang kalaban mo. Ayan ang pinakang mabigat na kalaban. Diba? Yung mga decision mo pala, minsan against na sa decision ng Panginoon. Diba? Yung minsan may mga hinihingi tayo sa Panginoon na hindi niya binibigay, baka kasi may mali sa'yo. Baka may something wrong sa'yo. Diba? Minsan, Lord, pwede mo ba akong gamitin sa gantong ministry? Baka may mali sa'yo, kaya bakit hindi binibigay sa'yo? Minsan, ikaw din ang gagawa kung ano yung para sa'yo. At makakantalo yun kung tama yung puso mo. Kasi madali lang naman mag-ministry. Pero lagi mong tatandaan, tama ba puso mo? Diba? Ayun yun eh, yun yung question dun eh. Kaya minsan mga kapatid, sa pagsiserve din sa Panginoon, check your heart lagi. Amen? Ayun po, the great enemy natin, yung sarili natin, yung Satan and world. Diba po? Word opposes and this makes for a life battle. Ayun po yung battle natin. Fall into diverse encounter, come across diverse values, come to evaluate. When we face the trials of life, we must evaluate them in the light of what God is doing for us. Yun. Ayun po yung pag may mga dumadating po ng mga pagsubok sa buhay natin, we must evaluate them the light of what God is doing for us. Kung ano yung dapat ipagawa ng Diyos sa'yo. Kaya nga sabi ko, pag may mga dumadating ng mga ganyan pagkakataon, na kami nais ipagawa sa Diyos sa'yo. Naintindihan po ba? Meaning to say, si James, inaano niya tayo, kapag kami mga trials sa buhay natin, baka may nais ipagawa sa Lord sa'yo. Kaya kapag pray mo, Lord, ano bang pwede kong gawin sa'yo na makakalugod sa pangalan mo? And number 2 po is no. Hindi no na ano nyo, hindi. No, alam. Okay, ganun. Kaalaman. You need to say no. An understanding mind. Sabihin, magkaroon tayo ng understanding mind. Yung maunawain. Isa yun kasi sa mga bagay na magbibigay din sa atin ng tagumpay. Pag marunong ka umintindi sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay. In verse 3, sabi po dyan,
Knowing this, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Gusto mo ng mahabang pasensya? Gusto mo umaba yung pasensya mo? Gusto mo yung umaba yung pasensya mo? Ito gawin mo. Ipatry mo yung pananampalataya. At maraming darating sa iyo ng mga nakakainis na bagay para umaba yung pasensya mo. Diba? Kahit nga ako, diba, ako nag-joyride ako eh. Ano yung mga pinagdadaanan ko sa joyride para yung pasensya ko. Una, ang mga nakakainis po, yung, alam mo yung pumunta ka sa pin location, tapos nasa iba pala siya. Eh, yung mahirap. Siyempre, nakakaubos ng pasensya yun. Siyempre, bilang trabaho lang, kailangan mo siya puntahan doon. Di ba? Trabaho eh. Pero kung ikaw yun, ano kayang magiging sitwasyon mo? Baka magalit ka. Ano ba yan? Andito na ako sa pinlocation, tapos andyan ka sa kabila. Di ba nakakainis? Minsan naman, meron namang mga nakakainis din. Andito ka, tapos andun lang pala yung pick up, umikot ka pa. Yeah, ganun yung mga pangyayari. Di ba? Ina-example ko lang, kasi nakakaubos ng pasensya yun yung mga ganun. Tapos yung nakakustomer ka pa na nagmamadali. Nasaan ka na? Tagal mo naman. Ganun. Alam ko kayo din, sa mga trabaho din natin, lalo sa mga teacher din, meron din yan, mga makukulit. Diba? Kasi nakakaubos ng pasensya eh. But dito po, pag tayo po nasa trials na, dapat umaba din yung pasensya natin. Ito po, what Christian should know that makes is easier. Yung gawing mas madali. Ano po? To face trials and benefit from them. Number 1 is faith is always tested. Talagang laging itetest yung pananampalataya mo. Araw-araw yan. Itetest yan. Kung hanggang saan ka ba. Testing works for us, not against us. Trials rightly used help us to mature. Ito nga po, makakatulong siya sa atin sa pagiging mature natin. Kasi yung mga trials ko, ayan po ay, dati tayo ng mga pagsubok, dati tayo ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Yung mga iba't ibang klase tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ano ang gustong gawin ng Diyos? Yung letter B, what does God want to produce in our lives? Ano ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay? Ano ba yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos pag tayo ay nasa trials na yun? Ano po? Ito po yung number 1. Number 1, ito yung magiging resulta. Ito yung gawin natin. Magkaroon tayo ng patience. Yun. Talagang pasensya lang. Pagka may trials ka, nabahan yung pasensya mo. Na Lord, kung na kaya, nainis na ako. Pag nainis ka na, diba? Pag narinig mo na yung word na inis, ibig sabihin nun, nauubos na yung pasensya mo. Nalapit-lapit na yun. Pag nainis na, nakakapikon ka na. Diba yung mga ganun? Wala na. Hindi ko na kaya, yan na. Wala na. Wala ka na pasensya. Tapos na, mga ganun. Dapat po mga kapatid, what does God want to produce in our lives? Patience. Magaya din natin yung haba ng pasensya ng Panginoon. Lalo na sa ating mga mananampalataya, napakahaba ng pasensya ni Lord sa atin. Kahit na ang tigas-tigas ng mundo natin, si Lord, patuloy ka pa niya din iniintindi. Kaya dapat, kung iniintindi tayo ni Lord, intindihin din naman natin siya. Diba? Ganun lang yun eh. Ganun na ang Christian life. And number 2, ito pa yung mapoproduce ng Panginoon, is yung endurance. Endure to continue na magpatuloy ka. Na kahit ng mga problema, magsimba ka pa din. Kahit na sobrang dami yung schedule, napaka-busy mo tao, kahit na ang dami mong ginagawa sa school, dapat magsimba ka pa din. Diba? At isa yan,
tinuturo sa atin ng Panginoon to endure, na magkaroon tayo ng continue. At number 3, the ability to keep going when things are tough. Na maging talagang manatili tayo. Okay, kahit na may mga problems na may pinagdadaanan tayo sa buhay. The only way the Lord can develop patience and character in our lives is through trials. Ayan yung makakapag-build sa atin. Madedevelop yung patience and character sa ating buhay sa pamamagitan po ng mga pagsubok. Kaya yung mga pagsubok sa buhay, huwag nyo ibaliwalayin, nagiging lesson yan sa atin. Yun po. And number 3 po, sa verse, sa James chapter 1, verse 9. Sabi po dyan, let. Dito po natin, yung pangatlo po yung let. A surrendered will. Pag sinabi natin let, means a surrendered will. Yung surrender natin, yung makagustuhan natin, talagang ipasa Diyos natin. Ano po? Ayan, makikita din natin sa verse 4, but let, hayaan natin, i-surrender natin, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kaya po mga kapatid, pag hindi mo na kaya, ipasa Diyos mo, surrender mo lahat sa Panginoon. That is the key para malagpasan mo yung mga trials sa buhay. Kasi, alam mo yung tayong tao kasi, laging tayo eh. Ang gusto lang natin lagi is, kaya ko naman ito eh. Diba? Kaya ko. Kaya yan sa tulong ng Diyos. Kaya yan. Diba? In James 1:9, let the brother of law dignity rejoice, is that is exalted. Datapot ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At sa verse 10, nakita natin dyan, at ang mayaman dahil siya ay pinababa sapagkat siya lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Pero hindi naman doon na. Dito na lang po tayo sa verse 5. Dito po, na kung ikaw nahihirapan ka na, mag-ask ka ng wisdom sa Panginoon kung ano yung dapat mong gawin. In verse 5, sabi dyan, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Humingi ka. Kasi bakit? According, pag sumunod ka talata, sabi dyan, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ang Diyos po natin, hindi po yan madamo. Hindi po yan nanunumbat kapag nangingi ka sa Kanya. Diba? Pag nangingi ka ng tulong sa Kanya, hindi nanunumbat ang Panginoon. And dito po sa subpoint po, letter A, God cannot build our character without our cooperation. Na dapat mga kapatid, na ang mangyari po sa buhay natin is si Lord po yung mag-work. Kumbaga siya po yung mag-maintain sa buhay mo. Talagang sabihin mo sa sarili mo na, Lord, ano ba yung gagawin mo sa buhay ko? Minsan, kapag nagbabasa tayo ng Bible, ano sinasabi natin? Tutunan ko na ito sa picture ko eh. Na dapat sabihin natin is, ano bang nais mong sabihin sa verse na ito? Sa akin. Ano bang pwede kong gawin, Lord? Lord, kausapin mo naman ako sa verse na ito. Ano bang nais mong iparating sa akin? Ganun dapat yung ipag-pray natin. At doon, biglang bubukas yung isip mo, bubukas yung puso mo na, ito pala yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Kaya that mga kapatid,
kailangan na ang Diyos po yung mag-work sa buhay natin. Amen? Ito po, yung number 4 po, ito nasabi ko na rin kanina, as, meaning to say as, is a believing heart. In James 1:5-8, ayan po, makikita natin dyan. Nabasa ko na rin po kanina. Ito na po yung last. If any of you lack wisdom, let him ask of God. That giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. And letter A, when we are going through God ordained difficulties, what we should about? Ask God for wisdom. Diba? Yung mga paghihirap natin sa buhay, yung mga ginagawa natin sa buhay, lagi tayong mag-ask sa Panginoon na kada may gagawin ka, yung mga decision making, pag-pray mo muna sa Panginoon. Na pag Lord, pag ginawa ko ba ito, makakatulong ba ito sa akin? Ayan, ganyan yung sinasabi sa atin ni James na pagdating sa verse 5, si Lord, hindi siya madamo. Hindi siya nanunubad kapag hiningi ka sa Kanya. Kumbaga, nandun lang yung sinasabi niya na kailangan mong isurrender yung will mo. Kailangan na si Lord yung mag-work sa buhay mo. Ayun po. Letter B, why do we need wisdom when we are going through trials? Diba? Dapat po mga kapatid, we will not waste opportunities. Huwag natin sayangin yung mga opportunities na binibigay sa atin. Because, ayan yung magbibigay tulong sa atin upang tayo ay lumago sa Panginoon. Why do we need wisdom when we are going through trials? We need wisdom so we will not waste the opportunities God is giving us to mature. Wisdom will us understand how to use these circumstances for our good and for God's glory. Di ba? Yung mga pinagdadaanan natin eh. Di ba? Mga pinagdadaanan natin sa buhay. Minsan, ay hindi na, lagi natin sabihin, Lord, salamat. Buti. Kasi pag may dumadating ng mga ganyan, mag-thank you ka pa rin kay Lord. Kasi nga, ayun yung magbibuild sa'yo to mature in our Christian life. Para mag-mature tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. And letter C, James closed this section with a beatitude. Ayan, sabi po dyan, blessed is the man that endureth temptation. Na makikita natin sa verse 12, blessed is the man that endureth temptation. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagsubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisihilig sa kanya. Ayun lang naman yung pinaka-key. Is yung pagmamahal mo sa Panginoon. That is your foundation din. Na para ikaw, tumibay din sa relasyon sa Panginoon, ma-overcome mo yung mga pagsubok na binigdadaanan mo sa buhay. He started and ended with joy. Ayun po, outlook determines outcome. The beatitude is a great encouragement because it promises a crown to those who patiently endure trials. Paul opened an athletic illustration in his letter, and James does so here. He is not saying that the sinner is saved by endured trials. He is saying that the believer is rewarded by enduring this. Diba? Ito po yung crown of joy. Nakikita natin yan sa verse 12. Receive the crown of joy. How a believer will be rewards. Number 1, ito po yung how a believer will be rewarded. Number 1 is by growth in his character. Yung mag-growth ka, lalago ka sa iyong katangian. Bibuild ka, di ba? Pag inasa mo yung buhay mo sa Panginoon. And number 2, hindi lang yon, by bringing glory to God. Na magkaroon ng papuri sa pangalan sa Panginoon.
And number 3 last is by being granted a crown of life when Jesus Christ returns. Diba? Magkakaroon tayo ng tinatawag na crown of life. The Lord, and last, the Lord is teaching us that His purpose in trials is for our maturity. Tinuturuan tayo ng Panginoon, tinuturo niya sa atin na meron talagang purpose yung mga trials. It's to become your maturity. Sa ating pong pagtatapos, magbabasa po tayo ng verse sa 1 Corinthians chapter 1. Amen. Second Corinthians pala. Second Corinthians, pakitlas po, chapter 1, verse 3 to 4. Dito po tayo magtatapos. Verse 9. Ayan. And sabi po dyan, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Who is God? God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Babasahin ko po sa Tagalog. Imay-imayin natin. Sa verse 4, na siyang umaliw sa ating lahat ng kapagyatian. Si Lord po dito sa verse 3, makikita natin dito, kaya po si Lord, gusto niya tayong tulungan na malagpasan niya dahil nga naawa siya sa atin. Meron siyang mercy sa atin na di naman kaya, di mo to kaya, anak. Naawa ko sa iyo. Kailangan kitang tulungan. Kailangan kitang i-comfort. Ay yung nais siyang sabihin dito sa verse na to na sinasabi dyan, upang ating maliwag na nga sa anumang kapigatian sa pamamagitan ng pagaliw na inialiw sa atin. Meaning to say, by comfort wherewith we are still our comforter of God. The best comforter natin, walang iba kundi yung ating Panginoon. Siya yung mag-comfort sa atin. Kung meron man tayo mga trials sa pinagdadaanan sa buhay, ano po? At yung trials po na yun, na ang title po is natin is Turning Trials into Triumphs. Ginagawang tagumpay ang mga pagsubok. Tayo po ito may lahat at tayo po mananangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa mensahe na aming napakinggan tungkol po sa mensahe kung may mga dumadating man po ng pagsubok ay kailangan po namin itong mapagtagumpayan. Yan po namin mapagtatagumpayan po namin. Kahit po yung mga problems sa pinagdadaanan sa buhay. Kailangan po namin Panginoon, salamat po sa mensahe nito, salamat po sa buhay ni James na pinalalaan po kami upang maging matibay, maging mature po sa pananampalataya sa inyo. At habang lahat po ay nakayuko at nakapikit ng mata, kung may nais ka pong hilingin sa Panginoon, bukas po ang altar upang tayo pamanalangin. Kung na-bless ka man po sa mensahe na hindi mo napakinggan, may nais kang hilingin sa Panginoon, hilingin po natin sa Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa mensahe na napakinggan. Salamat po sa patuloy niyo po na magagabay sa amin. Papasalamat po kami, Lord, sa yung paggagabay sa amin. At sa mga trabaho po, bigay niyo po yung trabaho. At niyo rin po yung mga kapatid, mamaya po sa amin pansamantala pag-iwalay. At yung mga nag-aaral po, bigay niyo po ng wisdom. At sa mga leaders po namin, Pastor Bong, kata niyo po siya sa kanyang pagbalikit sa outside. Kata niyo po si PBI. Kata niyo po kay Sir Jomar, kata niyo rin po siya kabayan, makapagod niyo rin. Dinadalayan rin po namin na Lord, palain niyo po bawat isa. At salamat po, Panginoon, sa mga lesson na binibigay niyo sa amin. Both sa pamumuhay at sa kanila. At muli, ito po ang sa madalangin sa Panginoon Jesus. Amen.